Kung babalikan natin yung larawan ng Antipolo Reformed Baptist Church noon, 7 years ago, hindi maitatanggi na napakadami na ng nagbago. May naidagdag sa bilang, mayroon ding mga nabawas. May mga apelyido na nag-iba. At may mga bata noon na ngayon ay binata't dalaga na. Napakabilis ng panahon. Meron ding mga payat noon na medyo nagkalaman na ngayon. Yeah. Kaya yung one time bumisita si Pastor Joseph kina Deacon Gino, hindi pangalan yung tinag niya eh. Ang nilagay niya, bigat eh, 72 kilos, 90 kilos, 110 kilos. Parang kayo na mag-identify kung sino sa kanila yung may ganong bigat, ano? At ang bigat ng isang tao ay pwede nating masukat sa pamamagitan ng timbangan, pero kung ang pag-uusapan natin ay ang bigat na ating pinapasan, walang timbangan para dito. Dahil kung tutuusin, hindi mo kailangan malaman kung gaano kabigat ang iyong dinadala, kundi ang kailangan mo ay mga makakasama na tutulong para buhatin ang iyong kabigatan at mga suliranin. Kaya nga hindi timbangan ang ibinigay, kundi komunidad ng mga mananampalataya o ang iglesia ang ibinigay ng Diyos sa atin. Isang komunidad na may kanya-kanyang dala-dala, pero handang suportahan ang isa't isa. At sa pangangaral ngayong umaga, tutunghayan natin ang responsibilidad ng komunidad na ito sa teksto ng Galatians 6:2. Ito ay napangaral na 2 beses actually kay Brother PJ at very recently kay Pastor Joseph. But the text was actually from verse 2 to 5. But today we will just be focusing on verse 2. So dito natin hinango yung ating family camp and our anniversary, which we name it Bound by Faith, Overcoming Together. Pero samahan ninyo ako na basahin natin ang salita ng Diyos. I'll be reading Galatians 5:25 to 26. If you can stand with me, tumayo po tayo. At ihanda ninyo yung inyong mga ESV Bible. Let me read 25, 26, and verse 1 ng Galatians 6:1. Pero sama-sama nating babasahin yung Galatians 6:2. So yung 6:2 sabay-sabay nating babasahin. Ito yung salita ng ating Diyos. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Sama-sama, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. May the Lord bless the word, the gracious word of our Lord. Makakaupo na po ang lahat. Isa sa pinaka-concern ni Paul sa Galatians ay ang ugnayan ng mga mananampalataya sa isa't isa. Kaya in-address sa book na ito yung mga issue tungkol sa mga maling ugnayan, sa mga epekto ng mga false teacher, even mga divisions dahil sa legalism at yung mga pagmamalaki na sumisira sa mabubuting pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Kaya mula chapter 5, paulit-ulit binabanggit ni Pablo ang buhay na pinapangunahan ng banal na spirito or what we call spirit-led life. Makikita natin yung mga wordings like walk by the Spirit, lumakad ka, led by the Spirit, pinapangunahan, and fruit of the Spirit. Meron pang binanggit doon at binasa natin, live by the Spirit. Dahil ang buhay na ayon sa Espiritu ay hindi lamang pumapatungkol sa personal na kabanalan, kundi sa kung paano tayo mamuhay na magkakasama bilang isang komunidad o pamilyang binuo ng Diyos. Actually, yung buhay ayon sa laman ay mapapansin natin na buhay na pangmakasarili. Samantalang ang buhay ayon sa Espiritu ay buhay pang komunidad. For example, we have seen the word love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness na narinig natin sa mga session natin ng mga nakaraan. Paano natin magagawa yon kung mag-isa lang? So, even though the wording itself is
pangkomunidad, no? Now, pagdating sa chapter 6, pinakita dito ni Pablo kung ano yung itsura ng buhay na pinapangunahan ng Espiritu. Ito ba ay perpekto? It is far from perfect. Ito ay komunidad na binubuo ng mga hindi perpekto, kundi mga nahuhulog, nadarapa, nahihirapan, nagkakamali at nangangailangan ng tulong. Ito ay binubuo ng mga taong may totoong pagkakasala, totoong mga sugat at mga totoong kabigatan. Pero dahil sila ay nasa isang komunidad na binuo ng Diyos, ang komunidad din na ito ang ginagamit ng Diyos para sila'y panumbalikin sa Ebanghelyo at sa lakaring Kristiyano. Ito ay komunidad na handang dalhin ang isa't isa, bearing one another's burden. Ito ay hindi komunidad na puro kagaangan, kagaya ng inaasahan ng iba. Ito ay komunidad na may kabigatan. Nang sa gayon, ang pag-ibig ni Kristo ang magiging lakas na ipagmamalaki upang mapasan ng magkakasama ang iba't ibang kabigatan. At mula dito ay gusto kong ibigay sa inyo yung mensahe natin ngayong umaga. A Christ-loving community is seen in the sharing and bearing of one another's burden. But let me clarify na yung salitang burden ay hindi tumutukoy sa akala lang natin na burden, no? Hindi ito patungkol sa simpleng inis lang o mga bagay na maliliit na abala, mga simple inconvenience, no? Kundi ito ay pumapatungkol sa mga mabibigat na pasanin tulad ng mga mahihirap na paglaban sa kasalanan, sarili nating mga kahinaan, emosyonal na bigat, even life pressures and discouragement. It can be health issue. It can be financial issue. It can be relational, spiritual. The point is, ito yung mga pasaning hindi talaga kayang buhatin ng mag-isa. Mahalagang tandaan natin na hindi ibinigay ng Diyos ang mga pasaning ito para sirain o durugin tayo, kundi para ipakita kung paano gumagawa ang pag-ibig ni Kristo sa loob ng binubuo niyang komunidad. Dahil sa pagdadamayan ng iba't ibang kabigatan, mas nagiging visible o mas nakikita yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Now, titignan natin yung dalawang katangian na makikita sa isang Christ-loving community. At una nating titignan ay it is a community where we can share our burdens. At pangalawa, it is a community that would help us in our burden. So, para mas madaling tandaan, burden sharing and burden bearing. No? So, tignan natin yung una. No? Ang panawagan ng text ay very straightforward. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. Well, in order to do that, this command is assuming that we know one another's burden before we can bear one another's burden. Mahirap buhatin yung hindi mo alam. Baka mali na yung binubuhat mo. So, it already assumes na alam mo at may tungkulin tayong alamin kung ano yung kabigatan. Hindi rin natin malalaman ang pasanin na yon kung kung ang komunidad na meron tayo ay indifferent sa isa't isa. Kaya masasabi natin na nung sinulat ito ni Pablo, he is already assuming a community kung saan wini-welcome yung paghahayag ng mga kabigatan, paghahayag ng kasalanan, kahinaan, at iba pang mga mahihirap na pinagdadaanan. Komunidad na papakinggan anuman ang iyong kalagayan o kabigatan. Pero paano mangyayari paano mangyayari yon sa komunidad ng mga mananampalataya? So again, before burden bearing, there is burden sharing first. May pagbabahagi at pagbubukas ng kabigatan. So una, tignan natin, no? We must be open. In order to have that kind of community, we must be open and honest with our own burdens.
Kailangan bukas tayo at totoo tayo na meron tayong mga kabigatan. Meron tayong mga bigat na kailangan nating ibahagi din sa isa't isa. Yung iba sa atin, very natural na nag-open ng kabigatan nila, pero marami ang hindi. Diba? Tapos yung iba siguro, ang iniisip nila ay sa Diyos lang sila dapat magtapat ng kanilang kabigatan. Tama naman na ang Diyos ang una nating dapat lapitan. But our text is telling us na hindi lang natin dapat dinadala ang pasanin natin sa Diyos dahil alam natin na mahal niya tayo. Kundi dinadala din natin ito sa mga kapatid dahil nalalaman natin na sila ang paraan ng Diyos para ipakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin. Merong kinakasangkapan, merong kaparaanan ng Diyos. Hindi yan mystical na may maririnig ka at sasabihin, papalakasin ka ng Diyos. Susolusyonan niya yung kabigatan mo, biglang kukulog, maririnig mo siya. Hindi. May mga kaparaanan siya. At ang pinapakita sa atin dito, kaparaanan niya ang iglesia para tulungan ka sa kabigatang iyong daladala. So it is like God telling us, I'm not the only one who cares for you, but my people too. Kaparaanan ko ang mga tao para pangalagaan ka rin, para ingatan ka rin, para buhatin yung bigat na iyan. Kaya bilang bahagi ng komunidad ng Diyos, pinapakita ng utos na ito na may tungkulin tayo. Kahit na may kabigatan, dapat tayong maging tapat at maging bukas sa ating mga kapatid patungkol sa ating mga kabigatan. At kapag ginagawa natin to, ang nangyayari ay hinahamon at hinihikayat din natin ng iba na maging open and honest sa kanilang mga kabigatan. Yung iba wala namang planong mag-share ng bigat. Pero dahil nagbahagi ka ng bigat, na-encourage din sila. Pwede pala ako mag-encourage din ng bigat. Minsan, simpleng conversation, nangyayari ang mga yan. At mula doon ay unti-unting nabubuo ang isang komunidad na pwede nating pagkatiwalaan ng mga dala nating kabigatan. Kaya naman pag may nangamusta sa'yo, huwag kang maging tulad ng iba na mala Puritan at mala Spurgeon ang bitawan and they would even say, I'm great, better than I deserve. Maganda pakinggan, no? But sometimes it is better to just honestly say, kung sabihin mo, you're not doing well. Tapos kahit wag ka muna magbigay ng mga detalye patungkol dun sa kabigatan mo. Ang ano lang meron kang mapaghingahan at masabihan ng iyong daladalang kabigatan at malaking tulong yun. Sharing our burdens and being honest with our burdens allow other brethren to show their care to us in a ways they don't do before. Kapag nagbahagi tayo, hindi yan katulad ng mga times na hindi tayo nagbabahagi ng kabigatan. Minsan, kapag nag-share ka ng kabigatan mo, yung panalangin na naririnig mo sa normal brethren na nagpe-pray sa'yo, it is different kapag nagbahagi ka. Nagiging specific yung panalangin nila dun sa ino-open up mo ng mga kabigatang daladala mo. No? At minsan nagtataka tayo kung bakit napakabigat ng pinapasan natin, yun ay dahil dinisenyo ang kabigatan na yun hindi para pasanin mo lang mag-isa, kundi pasanin ito ng may kasama. Di ba yan yung original word as we have recently heard dun sa pangangaral, yung word no na kabigatan ay hindi kabigatan na hindi mo kaya mag-isa. Kabigatan na kailangan mo ng kasama. So just think of yung bahay kubo, 'di ba sa Pilipino yan yung isa sa mga pamilyar, bayanihan. Hindi yan parang mag-isa lang ang bubuhat. Marami. Actually yung iba doon hindi mo kailangan sabihan, oy, tulungan nyo naman akong buhatin, ilipat tong bahay. Wala na kasi ngayon no? Pero yung mga naglilipat bahay, minsan kusa silang tumutulong. No? And we should have that kind of pagkukusa. No? Pag nakita natin, tayo ay magkukusa. Pero pag nakita natin na hindi, that's because maybe we are not opening up to the people of God. Sa mga ganitong pagkakataon natin nararanasan, when we are opening our burden sa mga ganito nating paraan, nakikita na yung halaga na meron tayong ugnayan sa isa't isa.
Nakikita natin yung biyaya na may mga tao palang nilagay ang Diyos sa buhay natin at kung bakit niloob niya tayo na mapabilang sa isang komunidad ng mga niligtas ng Diyos. Kaya we must learn how to open up. So to have a community where sharing of burdens are encouraged and honest struggles and weakness are welcome, we must be open and honest with our own burden first. Kung hinahangad mo ang isang komunidad na bukas, na pwede kang magbahagi ng iyong kabigatan, it should start with you. No? Matuto ka na ipagkatiwala. Minsan sinasabi mo petty lang, pero kapag nag-share ka ng, iniisip mo na petty, pero opportunity yon for others to also pray for you, for them to grow in the grace of prayer as well. Merong ginagawa yung Diyos sa mga tingin natin na parang petty lang. Ang point natin, we want to encourage everyone to open up kung ano yung mga kalagayan. Mga pwede nating ipanalangin sa isa't isa. Huwag kayong manawa na mag-open up dahil may mga tao na tinuturuan din ng Diyos na hindi manawa na ipanalangin din yung isa't isa. Doon din lumalago yung pag-ibig natin sa isa't isa. The more we neglect it, mas lalo naman nagiging distant tayo sa isa't isa. So pangalawa, dapat i-considera to build a burden-sharing community is to address those who are not willing to open up. Sa iba, very natural mag-open up. Paano naman sa mga hindi willing mag-open up? Paano sila? And our answer to that is that love must move us to pursue them. Pag-ibig, yung dahilan para mas lalo natin silang habulin at hanggang sa mag-open up sila. Totoo naman na may mga kapatid na hindi talaga agad nag-open ng mga daladala nila, maaaring sa iba't ibang mga dahilan, nahihiya, natatakot ma-judge, hindi sila sanay, o dahil iniisip niya na walang makakaintindi ng mga pinagdadaanan niya. But still, no? Mahirap ito pero hindi ibig sabihin na wala tayong magagawa. Kung gusto nating malaman ang pasanin nila, we need to be with them. We need to be intentional in our love and care for them. Approach them, ask them. Makipag-usap ka sa kanila, spend time with them. It may involve a degree of love and care and interaction you never had before. Pero binigyan tayo ng platform ng Diyos. Binigyan tayo ng iglesia. Binigyan tayo ng mga kapatid na mayroon ding iba-ibang mga daladala. No, hindi natin malalaman ang bigat ng kapatid kung hindi natin sila lalapitan. Hindi natin makikita yung mga luha nila kung nasa malayo tayo. Hindi natin malalaman yung kwento ng buhay nila kung hindi tayo nakikipagkwentuhan. Para sa mga ayaw mag-open up, kailangan nila ng mga kapatid na unang handang lumapit. Para sa mga hindi nagtatapat, kailangan nila ng mga kapatid na palaging andyan at makikita nilang tapat. To be honest and open and to pursue and love those who are silent are both expressions of Christ-like love. Pursue them. But even after hearing all this, alam natin kung magiging totoo tayo, mahirap pa rin ang maging bukas sa kabigatan. Mahirap pa rin maging tapat sa kanya-kanya nating mga pinagdadaanan. Mahirap siguro magtiwala. Siguro dahil may mga past na nabigo na, kaya mahirap magtiwala. So, paano nagiging posible na magkaroon ng ganitong klaseng komunidad na pwede nating bahaginan at pagkatiwalaan ng ating mga kabigatan? Let's not forget this important lesson that we're not trusting people's perfection. Hindi tayo nagtitiwala dahil ARBC yan eh. 7 years na yan. Reform. Mababait mga tao dyan. Hindi yun yung basis natin. Tandaan natin, who we trust is not merely the people of the community, but the Spirit who makes the community. It is the Spirit who makes the community trustworthy. Yung Espiritu ng Diyos, yung ating batayan na nasa komunidad ng mga mananampalataya. It is the Spirit who unites us sa isang mapagkakatiwalaang komunidad where we can safely share our
burdens. Kung sinasabi ng iba o ng karanasan mo na hindi naman trustworthy yung community kung saan ka binilang ng Diyos, tandaan mo, kung sila ay totoong sa Diyos, papabanalin niya ito. Papatayin ng Espiritu yung mga gawang laman sa chapter 5, verse 19 to 21 para gumawa ng komunidad na maaari nating pagkatiwalaan. Papabungahin at pagyayamanin ng Espiritu yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili upang lumikha ng komunidad na ligtas nating magiging kanlungan. Our trust is not on the people but on the Lord. It is on the Spirit who is with us. This is why we can say na safe at maaari kong pagkatiwalaan ng komunidad ng Diyos. Hindi dahil walang imperfect na tao, kundi dahil merong perpektong espiritu na kumikilos sa gitna ng mga imperpektong tao. Ito lang ang komunidad na pinangakong ihaharap sa Diyos na walang kapintasan. Kung gayon, ito ang komunidad na maaari nating pagkatiwalaan ng daladala nating kabigatan. Sabi nung isang Puritan, the Spirit makes the church a safe house for wounded souls. Ang iglesia ay ligtas na lugar para sa mga sugatang kaluluwa. It is. It is. Dahil sa Espiritu ng Diyos. Dahil sa Diyos. Masasabi nating ligtas. Ang Diyos na nagligtas ay hindi ka pababayaan sa komunidad niya. Kaya niya nga ginawa yung komunidad na yon para maging ligtas na lugar sa iyo at lumakad sa pananampalataya. Kaya kung ang isang iglesia ay tunay na pinapangunahan ng Espiritu, ito ay nagiging ligtas na tahanan para sa mga nabibigatan. Now, let us not forget that we also have this foundation of why we can trust this imperfect burden-sharing community. It is because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ. The command, bear one another's burden, is grounded in the phrase, and so fulfill the law of Christ. Ano yung law of Christ dito? Ito ay yung kanyang pag-ibig na pinamala sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili doon sa krus. It is Christ's self-giving love manifested in the cross. Doon sa krus, sa Kalbaryo, pinapaalala sa atin na ang pinakamabigat nating pasanin ay maaari nating ibigay sa Kanya na handang magdala ng pinakamabigat nating pagkakasala. At kung handa niyang dalhin ang pinakamabigat nating dalahin, huwag nating isipin na hayaan niya lang tayo sa iba nating mabibigat na suliranin. Hindi one time, big time ang Diyos. Hindi siya gumagawa ng isang beses lang tapos bahala ka na. That's the reason nung niligtas ka, nilagay ka sa komunidad. Dahil pangako niya, naiingatan ka niya. At yung pag-iingat ng Diyos, gamit yung komunidad na minamahal niya, yung iglesia. Ang krus ay tanda na sa katawan ni Kristo, pwede tayong lubos na magtiwala. Kaya ipagkatiwala mo sa katawan ni Kristo ang kabigatan ng iyong puso. Hinahamon tayo nito na ang ginawa na sakripisyo ng Panginoong Hesukristo ang maging dahilan natin para ipagkatiwala natin yung mga kabigatan natin kay Kristo at sa mga tao ng Panginoong Hesukristo. Huwag tayong mahiyang ilapit yung bigat ng ating daladala sa kapatiran sapagkat ang katawan ni Kristo ay dinisenyo para buhatin ng ating mga kabigatan. Basahin mo at balik-balikan yung Galatians 6:2 na magpapakita sa iyo na ang iglesyang binuo ni Kristo ay iglesyang maaari mong pagkatiwalaan at bahaginan ng iyong mga kabigatan dahil ito ang iglesyang inatasan ng Diyos na buhatin ng kabigatang na iyong mga dinadala. So after burden sharing, we are now ready to look at burden bearing. No, ito yung direct and very clear sa text, no. A community that will help us in our burdens. So, hindi lang tayo tinawag na mag-open up,
tinawag din tayo na maging handa sa pagdadala ng bigat ng iba. Hindi spectator, hindi silent sympathizer, hindi distant observer, but an active bearer. Aktibo. Handang maging tagapagdala at maging tagabuhat ng kabigatan ng iba. Ang salitang bear ay pagpasan o pagdala o pagbuhat. Hindi sinabi na panoorin mo lang o maging observant ka o magbigay ka lang ng advice, kundi maging handa ka na akuin yung bigat. Also, this term bear is in present active imperative. Meaning, this is a consistent regular duty among God's people. Mga tao na may kabigatan din pero inatasang buhatin yung kabigatan ng iba. Pero bakit? For what reason inutos ito? The purpose according to our text is to fulfill the law of Christ. Sa gayon ay matutupad ninyo. Kapag ginawa ninyo yun, matutupad ninyo yung kautusan ni Kristo. Ang mga tumatanggap dito ng utos to bear one another's burden ay sila na may pagtingin at ugnayan kay Kristo. At ito yung mahalaga. Ang pagdadala ng pasanin ng kapatiran ay hindi patungkol sa kung, paano yan, may bigat din akong dala eh. Hindi. Ang utos na ito ay para sa kung ikaw ba ay na kay Kristo. Hindi pwedeng mamuhay tayo. Kung tayo ay na kay Kristo, hindi tayo pwedeng mamuhay na may pagsasawalang bahala sa kautusan ni Kristo. At ano itong sinasabing kautusan ni Kristo? Hindi ito pumapatungkol sa mosaic law o ceremonial law at lalong-lalong hindi ito batas ng mga legalistiko. Yun nga yung paglilinaw eh. Ang law of Christ na tinutukoy dito ay binanggit doon sa chapter 5, verse 13 to 14. But true love, sa pamamagitan ng pag-ibig, serve one another, for the whole law is fulfilled in one word. You shall love your neighbor as yourself. Ito yung inutos mismo ni Jesus as recorded in John 13:34. A new commandment I have give you, that you love one another as I have loved you. Paano tayo minahal ni Kristo? Siya yung unang lumapit. Unang nagbuhat ng pasaning hindi natin kayang buhatin. Unang nagbayad gamit ang kanyang sariling buhay. Unang nagtiis. Unang nagsakripisyo. Unang nagbigay ng kaaliwan. Pinapakita nito na kapag binubuhat natin ang pasang-pasang kabigatan ng kapatiran, hindi lang tayo nagbibigay ng tulong. Gumagawa tayo na tinutularan at pinapamalas yung pag-ibig na tinanggap natin kay Kristo. Hindi lang yun basta tulong. Pag may kapatid na umabot sa'yo, hindi lang yun basta tulong. He is reflecting the love of Christ for you. He is. Dahil yun yung sinasabi ng salita. Si Kristo, yung ipinapahayag sa bawat, akala natin maliit lang na tulong. Pero yung maliit na tulong na yun, napakalaki ng ipinapahayag nun. Si Kristo. Si Kristo. Let Christ be true sa bawat ginagawa natin. And if you love Christ, you will love His people. And if you love His people, you will do this command. And if you don't do, to some degree, parang sinasabi mo, hindi ka talaga totoong nagmamahal. Mabigat yun. This is what is known as love in the weeds. Yung kasabihan na in the weeds, parang amidst of many problems, no? So, pag sinabing love in the weeds, parang nagmamahal ka kahit na meron kang sariling problema, kahit na ikaw mismo nahihirapan ka, but you will still choose to love. And in our context, ang pinipili nating gawin, kahit na may kabigatan ako, handa akong dalhin yung kabigatan ng iba. Dahil ang utos ay dalhin natin yung bigat ng isa't isa. So, hindi magiging kabigatan na sundin at gawin ang burden-bearing command kung ito ay nakatingin sa pag-ibig na tinanggap natin kay Kristo. Hindi ito burden-bearing because I have to, but because Christ loved me. And so now, I want to. Handa akong gawin dahil sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Kaya maganda rin, no, na lagi nating sinasariwa. Gusto kong panariwain
yung pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Huwag kong makalimutan yung pag-ibig na tinanggap ko sa Panginoong Hesukristo. Bawat araw ay biyaya sa akin. Tumatanggap lang din ako. At yung tinatanggap ko ay binabahagi ko. This burden-bearing command is shaped by Christ's love. So you cannot really neglect the gospel. You don't just apply the gospel every Sunday. Kailangan natin yun sa araw-araw. Kailangan ng iba yon sa araw-araw. Ganito tayo hinuhubog ng Panginoon. Pero ang burden-bearing command ay hindi lang hinuhubog ng pag-ibig ni Kristo. As we have seen, it is also strengthened by the Spirit. No? Hindi isolated command yung Galatians 6:2. Hindi ito random na moral advice lang. Ito ay continuation ng Galatians 5:25 kung saan sinabi, kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. At ano yung buhay? Ayon sa Espiritu? At may patnubay ng Espiritu? Sabi doon, dinadala tayo sa Galatians 6:2 na sinabi, pasanin nyo ang isa't isa upang matupad ninyo ang kalooban ni Kristo. So, we see again, hindi ito human strength, hindi human strength yung source ng burden bearing. Hindi yung lakas mo. Hindi ito nakukuha sa malakas na personality o dahil likas ka lang na mabait o kaya handa kang magbuhat ng kabigatan dahil malapit sa iyo yung mga nahihirapan. Hindi ito ang dapat nating pagkunan ng lakas para masunod yung burden-bearing command. Our obedience to the command should come from the Spirit who works in our heart. No? Ito yung nagbibigay sa atin ng genuine compassion. Ito yung nagbibigay sa atin sa verse 1 ng gentleness. Ito yung nagbibigay sa atin ng patience. At marami pang mabubuting kaloob ang Espiritu. Kung wala ang pagkilos at pagpapalakas ng banal na Espiritu, burden-bearing is just self-serving act that is very burdensome. Pero dahil sa banal na Espiritu, yung burden-bearing becomes a joyful and at the same time beautiful. Dahil sa Espiritu ng Diyos. Now, gusto ko rin pansinin ninyo na mula umpisa ng Book of Galatians, paulit-ulit na kinokorek ni Pablo yung mga false teachers. Bakit? Dahil they are burdened. They burden the people with rules. They burden the church with legalism. They burden the conscience with erring righteousness, by earning righteousness. No? Kung kaya mo, sa sarili mo lang, na magkaroon ng katwiran, at napakabigat nun, those laws that those false teachers set are really burdensome. Pagbigay nila, napakabigat nun. Pero itong batas, itong law na binibigay sa atin, hindi ng false teacher, kundi ng true teacher. Sino yon? True teacher? Si Christ. His law is freeing and very liberating. Sabi sa Galatians 5:13, we are called to freedom. And that freedom is freedom to love and serve one another. So yung parang comparison natin ay false teacher and versus the true teacher. Ang totoong kabigatan, yung turo ng mga false teacher. Pero yung turo ng Panginoong Hesukristo, di ba? My yoke is easy. My burden is light. Come to me. Ayan ang sabi ng napakaganda, no? Kayo na nabibigatan, come to me. Mabigat, lapit. Napakaganda ng puso ng Panginoong Hesukristo. Magaang ang aking ipapasan, no? Ipampasan, no? Ang sundin ng Panginoong Hesukristo ay kapahingahan para sa mga umiibig sa Kanya. This is what we want to our church. Na makita na ang utos ng Panginoong Hesukristo ay hindi kabigatan. Ito ay kasiyahan, kagalakan para sa mga umiibig sa Panginoong Hesukristo. Ang mga legalistic na utos na gawa ng tao ay mabigat na pasanin, pero ang ebanghelyong utos ay magaan at nagbabawas ng ating mga kabigatan. Sila na tumanggap at binago ng ebanghelyo ay mga handang tagapagdala ng kabigatan ng mga tao ni Kristo. Gospel receivers becomes burden bearers. Kung tumanggap ka ng ebanghelyo, inaasahan ka na maging tagapagdala rin ng kabigatan ng iba.
Not because duty demands it, but because the love of Christ produces it. Ang Panginoong Jesucristo yung lumilikha na magkaroon ka ng pakialam sa iba, na mangialam ka sa iba, na mga tao at nasa loob ng pamilya. Hindi sila iba actually. Ay yung binabanggit natin, mga kasama mo yan sa walang hanggan. Pwede kayong paghiwalayin yan dito sa lupa, pero kung sila ay may pakikipag-isa kay Kristo, sila ay mga taong makakasama mo sa walang hanggan. Therefore, sila yung mga dapat nating pahalagahan. And that's why we call our loved ones, come to Christ. Come to Christ. Dahil kahit anong pagpapakita ko ng pagpapahalaga sa iyo, yung pagpapahalaga na yun hanggang dito lang. Ang nais namin ay maligtas din kayo. Ang nais namin ay meron kayong maging tagapagdala ng kabigatan na higit sa mga tao na nandito. Walang sino man sa amin, kahit gaano kalakas, kahit gaano karunong, wala. Kahit gaano kabait, ang kayang dalhin yung kabigatan ng inyong mga kasalanan. Only Christ can do that. Pagkatiwala mo, dahil ang sinasabi ng Diyos, pwede na kayong magsisi dahil may tagapagbayad na ng inyong kasalanan. May tagapagbigay na ng katwiran. Lumapit ka sa Panginoong Jesucristo na siyang may tanging kakayahan na buhatin ang iyong kasalanan at dalhin ka sa kaligtasan. Sana huwag mong baliwalain yung pangungusap parati ng Diyos. A simple invitation is not just for you to enjoy yourself. Ang imbitasyon sa iglesia, kung saan ang gawain ni Kristo, ang pangunahin ay para makita mo si Kristo at maligtas ka rin. Ang nais namin, maligtas ka rin. Sa history, yung church fathers, ang describe sa church ay hospital for souls. Ang describe nila sa church, hospital para sa mga kaluluwa. Na minsan, yung pasyente na dinadala doon, paggaling nila, sila rin yung nagiging caregiver ng hospital na yon. That's actually what burden bearing is. No? Ikaw na tinutulungan na dalhin sa iyong mga kabigatan, ay tumutulong din sa iba na dalhin yung kabigatan ng iba. Perhaps you are the patient at first, pero ikaw din yung nagiging caregiver doon sa hospital ng kaluluwang iglesia. Again, brethren, burden bearing by then was not seen as charity, but Christianity. Kaya naman ang hamon sa atin, kung ang burden bearing ay utos ng Diyos, kung ito ay bunga ng gustong ipamuhay sa atin ng banal na spirito, at ito yung pattern na iniwan sa atin ng Panginoong Jesucristo, then we should stay committed on this. For another year, for ARBC, ang gusto namin mas maging malinaw na makita that this would be a burden-bearing community. Hindi lang kami basta church. Church kami na handang buhatin yung isa't isa. Pag magpapapasok ng mga bagong miyembro, yun yung sasabihin din natin sa kanila. Handa namin buhatin yung mga kabigatan mo sa pagpasok mo sa iglesia. Let that be an invitation for the people na wala pang nakikitang komunidad. Sana makita mo ang komunidad na binubuo ng Panginoong Jesucristo na handang bumuhat ng kabigatan mo. Remember that burden bearing is not a one-time act but a lifelong walk for every Christian. Habang magkakasama tayo dito sa mundo, nawa maging kasiyahan din natin na dalhin yung kabigatan ng isa't isa. Maging buhay natin na dalhin yung kabigatan ng isa't isa. Totoo naman mahirap, pero may saya din. Hindi lahat ng masaya ay madadali. Yung mahihirap, yun yung masasaya. Mas matagal yung joy doon sa mga pinaghihirapan. And the Lord wants us yung that kind of joy. Yung hindi basta-basta naaagaw. Kapag madali yung kasiyahan, mabilis naaagaw eh. Pero kapag mahirap yung pinagdaanan at makita mo yung kasiyahan, napakalalim ng ugat nun. Lumalalim yun sa atin. So not just stay committed, but be close enough to see, be close enough to care, and be close enough to love and respond to the burdens of the brethren. Ulitin ko, hindi mo mabubuhat ang bigat kung hindi ka handang lumapit sa kapatiran. Bukod sa panalangin, magbigay ka ng oras, pakikinig,
pagpapalakas at mga praktikal na pagsuporta. Isa sa mga tinuturo din sa akin ng Diyos, kasi may mga times na ay hiningi ko ng kapatawaran din sa Diyos na minsan natatakot ako kapag nakikita ko yung bigat ng kapatiran, hindi ko alam yung sasabihin, pero alam mo, ang sinasabi lang ng Diyos, be there for them. Minsan kahit hindi mo alam yung sasabihin, huwag kang magsalita, just be there for them. At sana hangarin natin yan patuloy sa mga kapatid. Maraming bagay na nakakatakot, but let God, pangunahan ka ng Diyos. Pangunahan ka ng mabuting kalooban ng Diyos. Minsan yun pa nga yung nakakatulong talaga eh. Yung topic lang sa kapatid, yung pagiging nandyan lang sa kapatid, minsan yun yung kailangan nila. Minsan hindi mo kailangan magsalita. Lalago tayo dito sa ganitong utos sa atin ng Diyos when we choose to be, or when we are intentional na malapit sa ating mga kapatid. So kapag ganito, ibigay natin yung pinakamainam para sa mga taong minamahal ng ating Panginoon. As we look at the people, these are the people whom Christ loved. Pinag-alayan to ng Panginoong Jesucristo. Hindi ko to basta pwedeng tignan na maliliit lang o parang wala lang. Inibig to ng Panginoong Jesucristo. Dapat kong ibigin sila. So we should be Christ-like in our loving, burden-bearing service. We should be Christ-like. Let me end by asking you, ano yung consequence if we will not be a burden-sharing and burden-bearing church? Yung text natin ay sagot simple lang, we are not fulfilling the law of Christ. It is not just someone may feel unloved or unwanted and not part of the body. Nakakalungkot yun. Kapag nangyayari yun sa ating iglesia, maaaring mangyari yun sa mga susunod, no? Pero maaaring maging conclusion din nung iba na makita nila na yung church life ay parang makinig lang ng sermon, makaawit lang o makapanalangin, o kaya makumpleto lang nila yung liturgy. Pero ito ba yung gusto ng Diyos? Bakit tinawag niya tayo upang regular na magsama-sama? Kasi kung ito lang, pwede tayong makinig ng sermon online at gawin yung mga bagay online. Pero bakit hindi natin ginagawa na online? Bakit tayo nagsasama-sama? Dahil ang iglesia ay katawan ni Kristo at pamilya ng Diyos, dito dapat makita at maranasan ang tunay na pag-ibig, hindi virtual. Pag-aaruga na hindi virtual. Pagdadala ng pasanin na hindi virtual. At pagmamalasakitan na hindi mo magagawa kung virtual. 1 John 4:21. Sila na nagmamahal sa Diyos ay mamahalin din ang kapatiran. Isang illustration na lang before end. Pahabol. Meron nang gumamit ito na illustration, yung monument ng pamilya, tatay, nanay, at anak. No? For the sake of this, sabihin na natin na yung tatay na monument ay itim. Tapos ang nanay na monument ay puti. Tapos yung anak niya ay composed of black and white. Yung tatay na monument ay butas-butas. Tapos yung nanay ay butas-butas din. Tapos yung bata ay composed of black and white, mga spot-spot, no? Parang out of their love, they give their piece of themselves to build up their children. May binibigay silang bahagi nila para ma-build up yung anak nila. And again, same goes to our brethren. We can only say that we bear one another when we make a multicolored brethren. Na yung bawat kapatiran ay may iba't ibang buhay na binuo ng buhay ng mga kapatid. Iba't iba. Nakakatayo ako, nakakalakad ako, sa mga susunod pa, nakakapagpatuloy ako sa pananampalataya dahil gumamit ang Diyos ng iba't ibang mga kapatiran na handang buhatin ako at i-build ako ng kanilang mga buhay na binibigay nila sa akin. Hindi lang para buhatin, kundi ibigay talaga yung sarili nila sa akin. We are multicolored Christians. Hindi ka nabuo dahil ikaw lang.
nabuo ka dahil ginamit ng Diyos ang kanyang iglesia. Iba't ibang mga tao na bumuo sa'yo. So bilang iglesia, let's not just aim for additional years for our church, but let us aim that Christ will be more reflected in our lives as we willingly share and actively carry each other's burden. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kagandahan ng inyong utos. Help us to live this out in our lives bilang isang iglesia. Dalangin namin na patuloy pagpalain nyo kami na maging handa na buhatin ang isa't isa, na maging aktibo sa pagbuhat sa isa't isa. Pero tulungan nyo rin kami na matuto rin na ibahagi ang aming mga kabigatan sa isa't isa at pagkatiwalaan ng iglesia ay iglesia na binubuo ng aming Diyos. We trust because of our perfect God. Salamat. Salamat, O Diyos, for we know we are not perfect but being perfected by our God. May you bless us continually. Sa iyo ang bawat taon, ang aming kagalakan at bawat katagumpayan ay dahil sa inyo. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan namin. Ikaw ang magbigay ng pagpapala sa mga napakinggan naming salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.